Ayan mga kapatid, nagbabalik tayo, no? Pinutol ko nung yung nakaraang video. Ito yung karugtong niya, no? Right now, nasa Chicago, Illinois na tayo, no? Ang isa sa oldest city sa US is Chicago. Bakit kanyo? Bilang isang truck driver, kapag pumupunta kayo sa mga city, no, malalaman nyo na old ang isang city dahil ang mga kalsada ay sobrang liit, no? Ang liliit ng kalsada, maraming mabababang bridge. So meron kaming customer dito sa downtown Chicago, yung Wheatland Tube, halos walang gustong pumunta ron. Dahil kapag yun ang nakuha mong load is mapapasabak ka sa traffic, mapapasabak ka sa maliliit na kalsada, at mapapasabak ka sa mabababang tulay. So pag first time mong pupunta ron, talagang kakabahan ka talaga. At yun ang naging experience ko nung una na pupunta ako dito sa Chicago para mag-pick up ng load dyan sa Wheatland Tube, no? Kinakabahan ako talaga ng gusto dahil nagmamadali ang mga tao, no? Ewan ko ba bakit sila nagmamadali. Halos lahat ng tao nagmamadali dito sa Chicago, no? Parang laging may hinahabol. Kapag ka nasa intersection ka at hindi mo in-insist yung right mo, ay wala, hindi ka makakaalis. Yung lelefan ko, parang island lang siya na sakto lang ang tractor trailer sa gitna niya. So parang nakabalagbag ka, and then may traffic light pa bago ka makatawid. So talagang kailangan i-ano mo talaga yung right mo na ako muna, parang ganon. Pagka babagal-bagal ka, wala, hindi ka makakaalis. Maiinis lang yung nasa likod mo. Yung mga batang 90s, alam na alam nila yung Chicago, no? Dahil sa NBA, pinasikat ng gusto ni Michael Jordan ang Chicago Bulls. So yeah, high school ako, no? Lahat ng laro ng high school hanggang college, lahat ng laro ng Chicago Bulls pinanood ko yan, ano? During 90s. Nag-3-pit sila, no? So dito yan nangyari lahat sa Chicago, Illinois. So ayan mga kapatid, pumasok na tayo sa state of Indiana. Yan, kitang-kita natin state of Indiana. So nalampasan na natin ng Chicago, no? Illinois yon. And ilang kilometro lang, I think 30 kilometers, nandito na tayo sa state of Indiana. So medyo mga ilang kilometro din to bago tayo makapasok ng state of Ohio, no? Pero hindi na natin yun kakayanin ngayong araw. For sure, bukas na yun. Hindi ko alam kung saan tayo mag-stop ngayong araw, no? Tingnan ko pang mabuti kung saan. Pero marami namang rest area along the way. Meron na lang 2 hours. Ewan ko kung kaya kong hindi. I think dadaan pa pala tayo ng Michigan, I think. I don't know. Oh yeah, Indiana then Michigan, no? Michigan pa pala, nakalimutan ko yan. So halos 7-8 state yung dadaanan natin, no? From Winnipeg hanggang sa Pennsylvania. Kung di ako nagkakamali, ano? North Dakota, kung hindi kasama yung South Dakota, sige, North Dakota, Minnesota, Wisconsin, Illinois, and then ito Indiana, Michigan, and then Ohio, then Pennsylvania. So 8
8 state, ano? Kung hindi ako nagkakamali, ah. So I think kakayanin natin na makapasok ng Michigan, ano? Sa boundary meron dong rest area, pero karaniwan yung rest area na yun palaging puno. Subukan ko na yan ng ilang beses. Yung rest area papasok ng Michigan is palaging puno, no? Nag-uumapaw lagi yan. Pero sa oras na ito, masyado pang maaga. Magpo 4 PM pa lang, ano? Meron pa akong 2 hours. Let's see kung makakaabot tayo doon. I-check ko, no? Kung makakaabot tayo doon, then doon na tayo magre-rest, no? Magsha-shutdown for the night. So yun lang, ano? I will try na mag-video kung saan tayo mag-stop ngayong gabi dito sa US, ano? Kasi kagabi medyo pagod ako, masama ang pakiramdam ko. Pagka stop ko dun sa truck stop, shutdown agad, humiga na ako. Hindi na nga ako kumain, sa totoo lang, dahil masama ang pakiramdam. Continue on I-80. Kaya mga kapatid, dito na tayo mag-stay for the night. Gigilid tayo ng gusto dun. Wala pala ditong ano. Lapit tayo doon sa banda ron, para hindi tayo tatabi sa reefer, ano? Ayaw natin ng reefer, tatabi sa reefer. Gusto natin yung tahimik. So, doon tayo pupunta sa pinakagilid. Tsaka malayo tayo dun sa kalsada para hindi natin maririnig yung ano, yung ingay ng kalsada. Natin ang maingay, eh. So, dito tayo sa pinakagilid tayo. Hindi naman kasi mapupuno to, eh. So ano ba yan? At least pag dito sure na tahimik, walang tatabi sa atin na reefer. Sarado na yung kalsada na yan. Doon lang tayo. Ayan. So mga kapatid, dito tayo mag-stay for the night. Malaking rest area to. Ayan, makita nyo, 100 plus na truck ang kasya dito. Nakita ko dito sa ano. Pero yeah, dito na lang tayo mag-stay. Bukas maaga tayo. So ang oras is 6:44. So 7 na, sabihin mo. So 5 AM pwede na tayong lumarga, ano? Mga 5. So kita-kita tayo bukas mga kapatid. Isang magandang gabi sa lahat. Good morning mga kapatid, good morning. Start of the day na uli natin. Kung makikita nyo, ayan yung ating biyahe. Meron pa tayong 840 kilometers, no? 7 hours and 46 minutes, pero aabutin pa yan ng mga 9 and a half hours to 10 hours. At yung load natin uli. Nakapag pre-trip naman na ako.
Hindi pa ako nakapag-tag test. Tag test muna tayo. Hindi naman tayo magkakaproblema dito ng frozen brake dahil sa hindi malamig dito. So nakatakas tayo kahit papano sa winter. Wow! Kasi dito ay natin 8 degrees. Ayan o. Nakita nyo, 8 degrees dito. So, hindi tayo giniginaw dito, no? So, rock and roll na. Start na tayo uli, mga kapatid, ano? And hopefully matapos na natin to ng mas maaga. Kasi 6:30 na. Kung matapos natin to ng mas maaga, then mas maganda, mahaba ang pahinga. Pero tatawag ako mamaya dun sa company na pag-deliveran ko, no? To ask them kung hanggang anong oras sila. Dito pa rin tayo sa I-80, 500 kilometers away sa ating delivery location. Current location natin is Ohio, Cleveland, Ohio. Mabibilis ang mga truck dito, mga kapatid, sa US. Sa Canada, may limit ang mga truck ng 65 miles per hour or 105 kilometers per hour. Dito sa US, maabot ng ng 70 miles per hour yung kanilang mga truck dito or more pa, no? 113 na yun, 113 kilometers per hour yun. So ayaw kong paanoin itong magbaba na lang ako ng speed kasi siguro ang takbo dito mga 66 miles per hour. Hindi, mga 64, ako 65. Ayaw niya akong So dito na lang ako, babaan ko na lang yung speed ko. Tara, so tayo uli mag-shower. Ito mag-exit. So tapos na tayo mag-shower. Oh, mali. Nakakalito. So dito tayo sa Flying J, Lima, Ohio. Meron pa tayong 350 kilometers away sa ating drop off. Bukas na ang delivery nun for sure. So yan yung itsura niya, no? Pakita ko lang sa inyo. Yan. So maliit lang to, itong truck stop na to. So dito ka magpo-fuel, then U-turn ka palabas uli. Pero walang masyadong nagpa-park dahil umaga pa lang, no? So yeah. So ito, merong nag-ano rito, nag-fuel. Bababa pa yung truck driver dito dahil itong itong panlinis.
Hindi niya inayos, oh. Bumagsak na, oh. Man lang inayos. Diba? Kano, minsan eh... Ay, nako. So, yan ang ating truck. Maduming-madumi na yan, sigurado. So, dito tayo lalabas sa area na to. Okay. So, yun lang mga kapatid, ano. Kita-kita tayo sa biyahe uli. Tatapusin na natin to. Malapit na tayo mamayang hapon doon sa ating delivery. So yan mga kapatid, preskong-presko na tayo. Ay nako, si Garmin. Kung saan na naman ako pinadaan ngayon ni Garmin, no? Pinaikot ako ni Garmin. Pagka talaga sa ano, sa mga city, town, hindi mo pwedeng aasahan si Garmin. Kailangan talaga si Google Map ang uunahin mong tignan. So, kaya madalas kapag papasok na ako ng city, lalo na kapag sa delivery na, no, nasa loob ng city, dalawa ginagamit ko, yung itong Garmin tsaka yung Google Map. Pinagmamatch ko sila. Kapag ka magkaiba sila ng itinuturo, tinitignan ko mabuti kay Google Map. Kasi mas kay Google Map talaga, makikita mo yung itsura ng kalsada, kung malaki ba, maliit. Dito sa Garmin kasi hindi mo makikita kasi nga hindi siya ano eh, parang animation lang yung mapa rito eh. Hindi kagaya dito parang ano talaga, yung kalsada makikita mo. Pag naka-satellite view ka, live map talaga makikita mo. Makikita mo yung itsura ng kalsada talaga. Dito sa Garmin hindi. Left on I-76 East. Nagkagulo-gulo, no? Nagkagulo-gulo ang ruta natin. Ay, nako. So, yeah, dito na tayo. Tama na to. Tayo magkakamali dito. So, highway I-76 tayo. Mag-stop tayo mga after an hour or two para sa last load check natin. Then after nun, mag-stop tayo sa Flying J. Ayan mga kapatid, sumilip si Haring Araw, ano?
Sarap sa pakiramdam. 12 degrees dito ngayon. Wow. Nandito tayo sa bukana ng Pennsylvania. So, sumilip si Haring Araw. Ganito lang sana ang temperature sa Canada nung sarap. I-76 tayo, no? Heading east. So, makikita nyo dyan na maganda ang tanawin din, ano? Dito sa US naman ito, no? Yung mga nakaraang video, puro Canada, puro British Columbia, no? Alberta. Meron ding mangilan-ngilan dito sa Ontario, no? Pero this time, US route naman tayo, no? So nakita niyo yung mga truck na yan, mabibilis sila, no? Mabibilis. Medyo pababa kasi to, kaya nag-aalalay ako, mahirap na. No, mahirap na. So alalay-alalay tayo, pataas pababa kasi itong Pennsylvania, no? May mga akyatan, may mga babaan din. Hindi na siya ganun ka-level, ano? Yung kalsada. Turn left, then take the second left. Ayan, yung Flying J nasa kaliwa. So tama itong natin. Kasi no truck route sabi dito, pero ang daming dumadaan na truck. Cars only. Dito cars only lang pala. Kung di mo nabasa yan, masushoot ka dyan, tapos ka. Cars lang pala dyan, ano. Pag pumasok ka dyan, wala ka ng lilikuan pa. Ayan, di ba? So, ang gagawin mo, sasampahin mo to. Itong island na to yan, dyan ka dadaan. Kaya naman yan. Pero pag may pulis, tapos ka. Hopefully, mayroong parkingan dito, no? Kasi mukhang marami, oh. Maraming truck. Nakaw. Pag wala, doon na lang tayo sa kabila. Mukhang dami ditong mukhang daming truck, oh. Maaga pa. Mag-aalas 5 pa lang. Ganito talaga sa US, mga kapatid, agawan dito ng ng mga parking. So pagka medyo na late ka, mauubusan ka talaga. Ewan kung meron pa tayo ditong mapaparkingan. Ayan, yung dami, oh. Pag ganyan pila-pila, ibig sabihin puno na yan. Pag wala dyan, lipat tayo doon sa kabila. Oh, wala na pala. Nag-red na pala. Tayo na. Ay nako, fuel muna tayo siguro. O bukas na, no? Bukas na ng umaga, hanap na tayo ng parkingan dito. Kung may mapaparkingan pa, kung wala na. Tingin ko wala na mapaparkingan dito. Pag wala na, mag-ano na lang tayo rito. Magpo-fuel na lang tayo din. Tignan mo to, pila-pila, di ba? Wala na dito. Fuel lang tayo, tapos sibat na tayo ulit. Ganito rito sa US, hindi ka guys sa Canada. Ito, nakatulog na nga ito, itong isa dito. So, babalik ako mamaya, mga kapatid, fuel lang ako. And then, hanap tayo ng ibang pagpaparkingan natin. Malabo dito.
Basta tayo mga kapatid. Walang parkingan dito. Tinignan ko doon, wala. So, sibat na tayo. Kuha na lang tayo, diretso na lang tayo dun sa ano, sa delivery natin. Meron parkingan dun siguro sa kalsada. Dito wala. Turn right, then take the first right. Tinignan ko dun sa likod wala eh. Drive, then take the second right. Ito pala. Ay, may laman. Wala. Akala ko merong isa doon. Dito. Wala. Puno, ayan oh. Nasa ano na nga sila eh. Puro nasa karsada na sila. So wala tayong magagawa kung hindi pumunta tayo dun sa ano. At Turn right at the traffic light. turn right. Turn left. Pwede kaya ako dito? Turn left dapat. Sira ulo talaga to si ano no, tinan mo. Pinapaikot pa ako. Iikot pa daw ako dito sa kanan bago ako babalik dito. Sa ito problema dito kay Garmin sa ano eh, pagka sa city, wala eh. Nabobobo ng gusto eh. Kung saan ka pa papupuntay no, dito na nga eh. Lelep na lang eh. Pinakakanan pa ako pag u-turn ako doon, babalik ako dito. Sira ulo. Ay nako, Garmin, bakit ka ganyan? Malupit ka sa akin pag sa loob ng city. Ito yung company, sarado yung gate o entrance. Turn right, then take the first right. Ayun, dito na lang tayo magpa-park. Ito, iikot tayo. Or dito na lang tayo sa side nila. Ayan, tingnan natin tong gilid. Kung pwede tayo dito. Ito, malambot. Delikado tayo dito. Sibat na tayo dito. Huwag dito. Hindi, bukas tong gate ah. Ay hindi, iba to. Iba yung gate na yan. Doon tayo sa kalsada, sa main road. Kasi hindi ba ito? Hindi ba pwede dito? Ayan oh. Sa ibang company na siguro yun kasi may bakod eh. Kung pwede sana dyan oh. Kailangan basahin ko nga yung ano. Anong sabi dito? Parking lot rules, no firearms. Violators. Hindi mo nga alam kung kaninong parking lot to eh. Sa kanila ba to? Itong parking na to? Yeah, sa kanila to. I think dito. Pwede ako dito mag-park. Oo, yan o. Employee park. Ah, employee parking only. Hindi ako pwede rito. Kasi yung kausap ko kanina, sa street daw ako mag-parking eh, sabi niya eh. Dito na lang ako sa gilid dito. Hindi ko na lang isasagad yung ano.
Dito na lang ako. Hindi naman busy street eh. Dito na lang ako. Sa gilid. Diyan sana eh, oh. Kaso employee parking eh. Hindi tayo ubra dyan sa employee parking. O dun tayo sa street mismo. Kasi sarado naman yun eh, no? O, dun na lang ako sa street. Kasi dito tayo papasok bukas. Ito. I think dito tayo papasok eh. Ayan o. Yan yung pasukan eh. Ayan o. Kasi nakalagay dyan entrance. Ayan, baka dyan tayo papasok sa loob nyan. Ayan o. Stop trucks, no right turn. Pwede tayo dito sa ano, sa main street dito. Kasi nakasarado eh, oh. Pwede ako dyan sa ano, dyan sa may bandang kanan. Ayan oh. Naka-close eh. So, didiretso lang natin to. Yan naman kasi bukas, pag nagdatingan na yung mga employee nila, eh, hindi tayo pwede dyan. So dito tayo ngayon. Kasi dito tayo magdi-deliver. So dito tayo magpapark ngayon sa gilid. Okay lang yan. Mas okay, mas feel ko dito na ano, mas okay dito kaysa dun sa ano. Gigilid ko na lang ng sakto sa kalsada. Kasi ano naman to eh, close road. Yan o, may sarado yung kalsada. So okay lang to. Para sakto bukas papasok tayo dyan. Tapos dito na rin tayo mag-a-antarp bukas. Sakto yan. Tayo siguro malalaglag dito, no? Natin. Baka malaglag tayo eh. Teka lang. Baka malaglag tayo, mahirap na. Ano lang tayo. Kotse lang naman ang papasok dyan. Tapos yan, may sarado yan eh. Sarado yung kalsada dyan eh. So okay lang yan. Dito na lang tayo. So dito ko tinatapos muna itong araw na to mga kapatid. Ano? Kita-kita tayo bukas. Yan ang pagdideliveran natin sa bulk. Dito yung entrance. Sigurado ako. So sakto to. Pag ganun ko, sabay pasok na ako dun sa gate. So kita-kita tayo bukas sa ating unload. At least dito maliwanag. Kung meron man dadaan dito, magbabagal kasi close yung kalsada rito eh. Okay, yun lamang mga kapatid. Maraming salamat. Kita-kita tayo bukas. Isang magandang gabi. .21 AM dito sa Kingston, Pennsylvania. So mag-a-untarp na tayo. Nandito na tayo sa loob ng yard. Ayan o. Mag-a-untarp tayo para ma-unload na tayo. So tara. Actually hindi ko pa natanong kung pwede ritong mag-video. Hindi naman nila mahalata yung ano ko na nagbi-video ko kasi naka-off. Tsaka iingatan ko naman na makita kung merong company name or kung ano man para hindi makikita. Kasi may mga company na mahigpit, bawal sila magpa-video.
mag-video lang ako ng konti, then later on putol-putulin na lang natin. So hindi malamig dito, no? Positive 4. So hindi tayo masyado mahihirapan. So ito yung itsura ng company.